Magandang hapon, ngayon ay August 2, 2026 at narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Luis at sa maging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Luis ang karagatan. Huling namataan ang sentro nito sa layong 285 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Taglay po nito ay lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa northwestward or hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. And nakita po natin dito sa ating latest satellite animation na bagamat yung sentro nito ay nasa karagatan, hagip pa rin po ng mga kaulapan nito yung malaking bahagi ng Luzon. So expect pa rin po natin ngayon hanggang Tuesday magpapatuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng Luzon na dulot ni Bagyong Luis. At paminsan po or hanggang sa malalakas na pag-ulan yung ating posibleng maranasan lalong-lalo na dito sa may eastern section ng Luzon. Kaya doble ingat po para sa ating mga kababayan. And bukod din dito, makakaranas din po tayo ng bugso ng mga malalakas na hangin dito sa may silangan ng Southern Luzon, kaya pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. And bukod po dito kay Bagyong Luis, meron din tayong minomonitor pa na isang bagyo sa labas naman ng ating area of responsibility. Ito ay isang typhoon na may international name na Dolphin. Huling namataan yung sentro nito sa layong 3,100 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 215 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa and generally, nakikita natin na magiging northwestward yung pagkilos po nito. Hindi po natin nire-rule out yung pagpasok nito sa loob ng ating area of responsibility, though less likely pa po yung ganitong scenario. At ang nakikita po natin ay posible itong lumapit dito sa may northeastern boundary ng park. Kung saan kapag ito ay kumilos or patuloy na kumilos pa northwestward at lumapit po dito sa may northeastern boundary ng ating area of responsibility, ay i-enhance po nito yung habagat. So after po nito, ni Bagyong Luis, likely po na sa mga susunod na araw, yung enhanced habagat naman yung magdadala po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So for this week po, maulan po na panahon yung ating mararanasan sa iba't ibang area po ng ating bansa. Sa ngayon po hanggang Tuesday, dulot nitong ni Bagyong Luis and likely po by Tuesday afternoon onwards, dulot naman po ng habagat. At para naman dito sa ating latest forecast track ni Bagyong Luis, generally, hindi po natin nakikita na tatama ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. So makita po natin dito in the next 12 hours, patuloy itong kikilos pa northwestward. Then afterwards, mas magiging pataas po yung pagkilos nito. And then kikilos na po ito pa northeastward or pa kanan, palayo po dito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit during this time po, ngayon hanggang sa Tuesday, likely na posible pa rin po makaranas ng bugso ng mga malalakas na hangin etong silangan ng Luzon, lalong-lalo na po ngayon etong silangan ng Southern Luzon area. And also hindi rin po natin ni-rule out pa yung possibility na mas magkaroon ng westward shift etong si Bagyong Luis, kung saan pag mas nagkaroon po ito ng westward shift is posible po itong lumapit din dito sa may silangan ng Northern and Central Luzon area. Also, in terms of intensity naman po, nakita natin within the next 24 hours ay posibleng mag-intensify pa into a tropical storm category etong si Bagyong Luis, ngunit magiging short period lamang po yung kanyang intensification, kung saan between Monday evening and Tuesday morning is mag-downgrade na po ito into a tropical depression at tuloy-tuloy na po yung weakening trend niya, kung saan by Wednesday posible po itong maging isang ganap na low pressure area na lamang. But still, expect po natin again, ngayon hanggang Tuesday po yung mga pag-ulan na idudulot nito ni Bagyong Luis sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan yung Metro Manila, and also possible din po yung bugso ng mga malalakas na hangin sa silangan ng Luzon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. At para naman po dito sa wind signals natin, so ngayon meron tayong nakataas na wind signal number 1 dito sa area ng Polillo Island, sa Camarines Norte, sa northern portion ng Camarines Sur, at sa northern portion ng Catanduanes. So, kung saan ito pong mga areas na ito ay posible po makaranas ng malakas na hangin na dala ni Bagyong Luis. And during the passage ni Bagyong Luis, likely po or
possible po natin, highest possible wind signal natin ay wind signal number 2. Samantala, ito naman po yung tinatawag natin na IBF or yung impact-based forecasting kaugnay po ng severe winds na dala ni Bagyong Luis. So, yung kanina pong pinakita natin na wind signal, yun po yung mga areas na makakaranas po ng mga lalakas na hangin. While ito naman pong risk map natin, ito po ay mostly nakafocus doon sa kung ano po yung posibleng epekto ng malakas na hangin for the areas na posible pong makaranas or maapektuhan ni Bagyong Luis. So expect po natin yung minimal na effect dito sa mga ilang area po ng Camarines Norte, Camarines Sur at ilang bahagi pa po dito sa may silangan ng Southern Luzon. Ngayon, while tomorrow naman po meron ding minimal effect for the area of Aurora, ilang bahagi po ng Aurora, also ng ilang bahagi pa ng Quezon and also ng Camarines Norte. So, posible po yung bahagyang disruption sa day-to-day activities dito po sa mga areas na ito na maaapektuhan ng bugso po ng malakas na hangin na dala ni Bagyong Luis. While sa mga pagulan naman po, likely po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, maging dito din sa bahagi ng Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at sa area po ng Pangasinan. Dala pa rin po ito ni Bagyong Luis from today to tomorrow afternoon. While tomorrow afternoon naman to Tuesday afternoon, possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito pa rin sa Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pangasinan, La Union, Benguet, dito din sa area ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dala pa rin po ito ni Bagyong Luis. While for the area naman or for Tuesday afternoon to Wednesday afternoon, dulot naman po ng habagat, likely pa rin po yung mga pag-ulan lalong-lalo na sa western section ng ating bansa or ng Luzon area. So possible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, while 50 to 100 naman sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at dito din po sa area ng Antique. So maulan po na panahon yung ating mararanasan for most of Luzon. Possible po hanggang sa malalakas na pagulan yung ating mararanasan, kaya doble ingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. While ito naman po yung impact-based naman natin na warning for the area of Metro Manila kung saan simula ngayong araw or simula August 3 hanggang August 5 ay posible po yung minor impacts or ina-expect natin yung minor impacts dito sa Metro Manila, dala po ng mga pag-ulan ni Bagyong Luis and also ng southwest monsoon sa mga susunod na araw. At para naman po sa mga bugso ng mga malalakas na hangin, dala ng habagat and also ng periphery ni Bagyong Luis, possible po ngayon hanggang sa Tuesday yung bugso nitong mga malalakas na hangin for most of Luzon, saka sa ilang bahagi din po ng Visayas at Mindanao area. Sa ngayon naman po, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit sa mga susunod po na araw, posible pong maging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan dito sa may silangan ng Luzon. At para naman po sa maging lagay ng ating panahon, bukas araw ng Lunes, magiging maulan pa rin po yung panahon at may mga posible pong bugso ng mga malalakas na hangin dito sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Dala pa rin po ito ni Bagyong Luis. While dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon except for the area of Palawan, patuloy pa rin po yung mga pagulan na ating mararanasan. Hanggang sa mga malalakas po yung mga pagulan nito, kaya muli pag-iingat pa din at pagiging alerto para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ito simula 26 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Western Visayas, posible pa rin po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala pa rin po ito ng outer rain bands or yung periphery ni Bagyong Luis. Kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan. While for the area of Palawan, rest of Visayas at buong bahagi po ng Mindanao, kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly mga isolated po ng mga pag-ulan, dala ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura dito sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius.
At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para nun po sa mga heavy rainfall warnings or yung mga rainfall at thunderstorm advisories, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. Muli, yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.